Kamusta mga kaibigan, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa dalawang masarap na magkapatid na sina Yu Xian at si Yuji. Nagtungo ang magkapatid sa probinsya upang doon manirahan. Habang nasa biyahe pa, simpleng minamanyak ng driver ang panganay na si Yuji. Nang makarating na sila sa kanilang pupuntahan, napansin naman sila ng isang lalaking manyak na si Kim, at siya ang presidente ng Youth Association, at kasama nito ang isa pang mahilig na kapitan sa lugar na si Bong. Nagtungo ang dalawang mahilig sa burol na katapat mismo ng bahay ng magkapatid, at doon ay gumamit sila ng telescope upang manilip sa dalawang dalaga. Subalit ang hindi alam ng dalawa ay may isang lalaki ang lihim na nagmamasid sa tahimik na baryo. Nang lumabas si Yu Xian upang magtungo sa gulayan, agad na umalis si Kim at iniwan si Bong upang sundan ang masarap na dalaga. Habang nasa gulayan, kumuha ng malaking pipino ang dalaga at itinanim ito ng nakatayo. Nanlaki ang mga mata ng mahilig na si Kim nang makita niya ang dalaga na nakaupo sa pipino habang nilalaro niya ito. Sa kabilang banda, habang masarap ang tulog ni Yuji, hindi niya alam na may isang lalaki ang palapit sa kanilang bahay. Samantala ang asawa naman ni Bong na si Chen ay nakatanggap ng parcel mula sa Lazada. Nang makita niya ito ay isa pala itong stethoscope at nagulat ito dahil hindi naman doktor ang kanyang asawa. Maya-maya ay dumating si Yuji at bumili ito ng maiinom, subalit nainis naman si Chen sa dalaga dahil sa sobrang iksi daw ng suot nito. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Bong at naging mabait ang pakikitungo ni Chen sa dalaga. Binati naman agad ni Yuji ang kapitan at agad naman itong nakipagkamay sa kanya at inalok siya nito na buhatin ang kanyang mga pinamili. Subalit pinigilan ni Chen ang mahilig nitong asawa at tinanong niya ito tungkol sa stethoscope na kanyang in-order. Galit na nagdahilan si kapitan kaya kinuha niya ito at nagmamadaling tumakbo at iniwan nito ang kanyang bungangerang asawa. Kinagabihan, palihim nagtungo ang mahilig na kapitan sa bahay ng dalawang dalaga, at ginamit niya ang kanyang mahiwagang stethoscope upang makinig sa dalagang si Yuji. Habang nakikinig ito ng music, isa-isa niyang tinanggal ang kanyang saplot, at doon ay gumawa ito ng milagro sa kanyang tilapia. Tuwang-tuwa naman ang mahilig dahil sa kanyang naririnig kaya inabot ito ng magdamag. Kinabukasan nagising ang mahilig na kapitan na mataas na ang araw, kaya nagka-sunburn ito dahilan upang magmarka sa mukha niya ang stethoscope. Sa kabilang banda, nasalubong naman ni Kim si Yu Xian, at tinanong niya ito kung patungo ito sa taniman ng pipino, subalit sinabi ng dalaga na hindi ito pupunta doon at agad na umalis. Samantala nang makauwi si kapitan sa kanilang bahay, agad tinanong ni Chen kung saan ito nanggaling kagabi. Sinabi naman ni kapitan na may ininspeksyon lang sila kagabi kaya hindi ito nakauwi. Hindi naman naniwala si Chen sa kanyang mahilig na asawa dahil nakita nito ang marka sa kanyang mukha kaya nagtalo ang dalawa. Nang gabing iyon, nag-inuman ang dalawang dalaga at nagkwentuhan patungkol sa kanilang mga naging jowa. Sinabi ni Yu Xian na nagpanggap itong lasing sa kanyang dating jowa at dinala siya nito sa Sogo, subalit wala naman daw nangyari sa kanila. Habang nagkakasiyahan ang magkapatid, hindi nila alam na may isang lalaki ang lihim na nagmamasid sa kanila. Nang makatulog na si Yu Xian dahil sa sobrang lasing, pumasok naman ang lalaki sa kanilang bahay. At habang gumagawa ng milagro si Yuji, hindi nito alam na nakapasok na sa kanilang bahay ang lalaki. Kinaumagahan ng magising ang dalawang dalaga ay nakatali na sila, at dito ay ipinaliwanag ni Ryan sa dalawang dalaga na ilan araw niya silang binabantayan. Sinabi nito na huwag silang tatawag ng mga pulis dahil saglit lang daw itong magtatago, at aalis din agad, at kapag sinunod daw nila ang kanyang gusto ay hindi niya daw sasaktan ang dalawang dalaga. Wala nang nagawa ang magkapatid kundi sundin ang gusto ng binata. Upang hindi mapansin ng mga tao sa baryo ang ginawa ng binata, nagpa siya ito na palayahin si Yu Xian upang patuloy pa rin itong nakakapunta sa taniman ng gulay habang si Yuji naman ay naiwan sa bahay bilang hostage. Matapos noon ay nagluto ng makakain ang dalaga para kay Ryan, at nang pupunta ito sa kanyang kwarto para magpahinga, ay pinigilan siya ng mahilig na binata dahil gusto din pala nitong matikman ang tahong ng dalaga. Hindi ito pumayag at nagpumiglas sa mahilig na binata, subalit dahil wala naman itong magagawa ay tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran, at sinisid ni Ryan ang kanyang karagatan upang matikman ang kanyang tahong.
Samantala dahil sa kakasilip ni Kapitan sa bahay ng magkapatid ay naghinala ito na meron kakaiba sa bahay ng dalawang dalaga dahil hindi pa daw binubuksan ang mga kurtina ng mga ito. Kinagabihan umuwi si Yucien na may dalang dalawang patola, at ibinigay ito sa binata at nagmamadali itong pumasok sa kanyang kwarto. Muling itinali ni Ryan ang dalawang dalaga para daw hindi sila gumawa ng anuman bagay at dinala si Yuji sa kanyang kwarto. Nang pumasok na si Yucien sa kanyang kwarto nagulat ito dahil pumasok din ang mahilig na binata sa kanyang kwarto. At doon ay magdamag sinisid ni Ryan ang karagatan ng dalaga. Sa sumunod na araw habang nakikipagmarites si Chen sa isang lalaki na nagngangalang Dong, biglang may dumating na dalawang pulis. Sinabi ng extra na pulis na may nakatakas daw na kriminal, at napadpad daw ito sa kanilang baryo, at ipinakita nito ang larawan ng lalaki. Samantala sa bahay ng magkapatid, habang naghuhugas ng pinggan si Yuji, muli na naman sinumpong ang mahilig na binata at naganap na naman ang hindi dapat maganap. Dahil sa paulit-ulit na nangyayaring bakbakan sa kanilang tatlo, hindi nagtagal ay nagustuhan na rin ito ng magkapatid. Sa umaga si Yuji habang gabi naman si Yucien. Dahil doon ay naging malapit na ang binata sa magkapatid at nakikipag-inuman pa ito sa kanila. Kinabukasan napansin naman ni Kapitan ang wanted poster na nakadikit, at napagtanto niya na may nakatakas na kriminal sa kanilang baryo. Maya-maya ay biglang dumating si Chen, at pinaalala nito ang kanilang anniversary, at sinabi nito na maaga siyang umuwi mamaya dahil matagal na daw walang dilig ang kanyang bulaklak. Matapos noon ay nagkita ang dalawang mahilig, ngunit katulad ng dati ay sarado pa rin ang kurtina sa bahay ng dalawang dalaga. Dahil doon ay natakot si Kapitan na baka nalaman na ng magkapatid ang kanilang paninilip, kaya sinabi nito kay Kim na huminto muna sila sa paninilip sa dalawang dalaga. Samantala pagod naman ang binata dahil sa laging pag-aaya sa kanya ng magkapatid, at nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin ay nangayayat na ito. Dahil doon ay nagpasya ito na umalis na sa bahay ng magkapatid kaya tinawagan nito ang kanyang kaibigan para doon makitago subalit narinig ito ni Yuji. Dahil ayaw talaga ni Yuji na makaalis ang binata gumawa ito ng paraan at sinabi niyang nasira ang kanilang ilaw kaya agad naman itong tinignan ng binata. Habang inaayos ni Ryan ang ilaw, biglang sinipa ni Yuji ang upuan kaya bumagsak ang binata, at ginamitan niya ito ng taser dahilan upang mawalan ito ng malay. Kinagabihan ng magising ito, nagpanggap naman si Yuji na nag-aalala at nawalan daw ito ng malay dahil sa kanyang pagbagsak, at pinainom niya ito ng gamot para mabilis daw siyang lumakas. Naguguluhan naman ang binata sa mga nangyayari habang yung magkapatid naman ay halatang natutuwa pa. Dahil hindi na ito makalakad kasi napilay ang paa, nakaupo na lang ang binata sa upuan. At nang dumating si Yucien ay sinubukan nitong magtago subalit nakita siya nito kaya napalunok na lang ang kawawang binata. Maya-maya ay pinag-agawan ng magkapatid ang binata dahil gusto nilang magpadilig, subalit sinabi ni Ryan sa dalawang mahilig na maliligo mo na daw ito. Habang naliligo muling nakita ni Ryan ang mukha sa salamin at mukha na itong zombie. Dito niya napagtanto na hindi na siya ang may hawak sa kanilang sitwasyon, imbes na siya dapat ang mga hostage sa dalawa, siya na ngayon ang hostage ng dalawang dalaga. Nang gabing iyon nagtangka itong tumakas, subalit dahil pipili-pilay ito maglakad nahuli siya ni Yucien. Dahil doon ay nauwi na naman ang dalawa sa bakbakan. Samantala dahil hindi na nakikitang lumalabas ang magkapatid, palihim na sumilip ang mahilig na si Kim sa bahay ng dalawang dalaga. At doon ay narinig niya ang boses ng isang lalaki kaya nagulat ito at nagtaka kung bakit may boses ng lalaki sa bahay. Sa kabilang banda halos hindi na makatayo ng maayos si Ryan sa kakasibak sa dalawang dalaga, at nang matutulog na sana ito ay bigla naman nagpakita sa kanya si Yuji dahilan upang manlaki ang mga mata nito dahil alam na niya ang mangyayari sa kanya. Kinabukasan nakita ni Yucien ang proteksyon na ginamit ng dalawa kagabi, dahil doon ay naghinala ito na pati ang kanyang ate ay sinisibak na rin ng binata. Kaya nagmamadali itong pumunta sa kwarto ni Yuji upang tanungin ito. Samantala pinaalam naman agad ni Kim ang kanyang natuklasan sa kapitan tungkol sa bahay ng magkapatid, at sinabi nito na meron daw nagtatagong lalaki doon. Dahil doon agad naman ginamit ni kapitan ang kanyang armas upang manilip, at nang makita na umalis ang magkapatid agad silang nagtungo sa bahay. Dahan-dahan kumilos ang dalawang mahilig na parang ninja, at doon ay nagulat sila sa kanilang nakita. Dahil ang hinahanap ng mga pulis na kriminal ay nasa bahay pala ng dalawang dalaga. Matapos noon ay nagmamadaling umalis ang dalawa upang magplano kung paano nila mahuhuli ang kriminal. Samantala nang magising naman si Ryan agad niyang napagtanto na wala ang magkapatid sa bahay, kaya nagtangka agad itong umalis para makatakas. Subalit pagbukas niya sa pinto ay nasalubong niya ang dalawang mahilig na dalaga,
At sinabi ng mga ito sa binata na alam na nilang may ginagawa itong milagro sa kanilang dalawa, kaya napagpasyahan nila na gumawa ng schedule dahilan upang lalo pa manghina ang binata. Sa sumunod na araw, habang bumibili ang dalawa kay Chen, napansin nila ang nakadikit na wanted poster. Dahil doon ay nalaman nila na si Ryan ay isa palang kriminal. Sa kabilang banda, nagpasya ang dalawa na huliin si Ryan kahit na ito ay delikado, dahil sa malaking pabuya na kanilang matatanggap kung sino man ang makahuli dito. Nang makauwi naman ang magkapatid sa kanilang bahay ay agad nilang itinali si Ryan sa isang kwarto. Subalit sinabi naman ng binata sa dalawa na matagal nang naninilip sa kanila si Kapitan at ang presidente ng Youth Association na si Kim, kaya nagulat ang dalawang dalaga sa kanilang nalaman. Bigla naman sumalakay ang dalawang timang sa bahay ng magkapatid upang hanapin si Ryan. Sinubukan pigilan ng dalawang dalaga ang dalawang timang, subalit ayaw paawat ng dalawa. Dahil doon ay pinatulog sila ng magkapatid at isinuko silang lahat sa mga pulis dahil sa paninilip ng dalawa, habang si Ryan naman ay wala pa rin lakas. Matapos ang mga nangyari, namuhay ang magkapatid ng payapa, subalit may nakita silang bagong biktima, ang lalaking kakalipat lang sa kanilang baryo. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.